sapagkat tayo ay naniniwala na ang human effort, mga kapatid, ay hindi tumutukoy sa pagsunod sa 10 Commandments. Kung hindi tayo ay naniniwala saan na yung human effort, tumutukoy yan sa total surrender. It's your time na sumagot, Brother Robin, kung yung total surrender, yung definition niya ng human effort. Yes or no daw? Oo. Okay, sasagot ako. Kailangan mo munang mag-total surrender na human effort. Kasi, before justification takes place, kailangan na isurrender. Ngayon, wag mong sabihin umaanib ako sa'yo. Kasi yung human effort mo, obedience yun. Ang human effort ko, total surrender. Baka ikaw ang umaanib sa amin kasi kami yung mainstream. Okay, sa makatuwid, meron at meron at meron at meron at meron at meron talagang kailangan talaga yung human effort bago tayo ma-justify ni Jesus. Tama o mali? Sagot, tama, pero hindi yung human teka lang, pero hindi yung human effort mo. Yung human effort mo kasi obedience. Yun yung human effort mo. Ang human effort na kailangan, yung human effort na nasa isip namin, hindi nasa isip mo. Ang nasa isip mo, obedience. Ang nasa isip namin, total surrender. Yun yung kailangan, hindi yung time. Surrender. Kailangan mo talaga mag-total surrender. Hindi ako tutol na kailangan natin mag-total surrender. Kailangan talaga natin mag-total surrender. Kailangan mo talaga mag-total surrender. Hindi ako tutol na kailangan natin mag-total surrender. Kailangan talaga natin mag-total surrender. Kailangan mo talaga mag-total surrender. Hindi ako tutol na kailangan natin mag-total surrender. Kailangan talaga natin mag-total surrender. Kanina, mga ginigiliw naming mga kapatid, taga-subaybay at mga nagpuyat sa mga oras na ito, no? Kanina tinanong ko siya, ano ba pagkaunawa mo doon sa ating proposition na patutunayan ko na ang human effort ganito? Tingin mo ba naniniwala kami na walang human effort? No? Tingin mo ba naniniwala kami na walang human effort? Yun yung sabi ko sa kanya kanina. Kasi sa totoo lang, kung i-analyze mo yung proposition ko, naniniwala kami na may human effort. Ang paniniwala namin sa human effort, hindi pagsunod sa 10 Commandments. Kung hindi, total surrender. No, total surrender. May human effort, pero total surrender. At yung human effort, hindi yun bahagi. Kaya nga tama si Pastor Rillioma na wala kang bahagi. Tama si Pastor Martinez, Pastor Hamora, Pastor Alabata, Pastor Tolentino, wala kang bahagi. Bakit? Tinanong kasi natin siya kanina, ano ba yung total surrender? Ang total surrender ba non-meritorious? Non-meritorious work? Oo raw. Sa theology ba, pag sinabing non-meritorious work ay bahagi sa kaligtasan? Hindi niya masagot. Dahil ang totoo, pag sinabing non-meritorious work, hindi yun bahagi. Kaya nga yung total surrender ay non-meritorious work. Eh, ginagawa niya, meritorious work din in reality. O ngayon, yung pong obedience, pagka yan ay ginamitan mo ng human effort, meritorious yan. Meritorious yan. Yung obedience. Sa totoo lang, mga kapatid. Pero hindi ko na yan patutunayan pa. Ngayon, bakit ganito yung proposition ko? Kasi yung human effort kay Kuya Leonard, perfect obedience sa 10 Commandments, kahit nung una pa, since day 1. Kailangan mong sundin yung 10 Commandments perfectly. May napatunayan ba siya? Wala. Ang totoo, siya yung LGT na si Kuya Leonard ang umanid sa aming mainstream. Kinapitan niya yung position namin na yung human effort. Total surrender. O, binigyan natin kanina ng ibig sabihin. Pag ibig sabihin ng total surrender, zero. O, may bahagi ka ba doon? Zero nga eh. O, ngayon, hamon ko sa kanya, itong dalawa, wala siyang naitumba. Human effort and justification, human effort and sanctification, human effort and obedience. Meron pa isa, hindi ko na ilabas, human effort and faith. Hindi niya yan naitumba. Ngayon, ano conclusion natin? Malinaw mula sa ating pagpapahayag ngayong gabi na ito na ang human effort ay tumutukoy hindi sa pagsunod mo sa kautusan, kundi saan? Sa pagsuko mo sa Kanya. Pagsuko ng iyong lakas, kaisipan, kamalayan upang tamuhin mo ang kaligtasan na alok na ginawa ni Kristo sa krus. Pangalawa,
malinaw din nating naipahayag sa gabi na ito na sa pamamagitan ng iyong buong pagsuko, pagpapaubaya, pagpapasakop sa Kanya, masusunod mo ang lahat ng kautusan at nais ng ating Diyos. Mga kautosang angkop sa ating kapanahunan, gaya ng Ten Commandments. Pangatlo, malinaw din na naipahayag sa gabi na ito na ang pagsunod sa kautusan ay bunga lamang ng iyong kaligtasan. Sang-ayon sa ating 28 fundamental beliefs, kasi sa sulat ni Larry Kirkpatrick at ng ibang LGT, hindi yan footage causative yan causative. Kaya nga dun sa video ni Dennis Prebe, tutol siya dun sa sinulat na God's character in the last generation Bakit? Causative yan, root yan sa kanila. O ngayon, pero may ibang may iba pang variant ng LGT, yun medyo maganda-ganda kasi righteousness by faith. Pero ganito mga kapatid, malinaw sa gabi na ito na yun pong position ng ating kapatid, hindi nga niya matindigan sa totoo lang, hanggang sa uli di niya matindigan, sapagkat ang mithiin ng Diyos ay mapanumbalik sa atin ang kanyang likas, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kinakasangkapan ng Diyos magmula pa ng una hanggang sa panahon natin